Prosesyon ng paglilibing, paggunita sa buhay, pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Ang hanay ng prosesyon, ang seryales at ang Ministry of Altar Servers. Ang mga apostoles ni Kristo. Ang unang karo, San Pedro. Si San Pedro ang pinuno ng mga apostol. Siya ay isang mangingisda na nagmula sa Betsaida, Galilea at nanirahan sa Capernaum. Sa una pa lamang ng pagkakatagpo sa kanya ng Panginoon, sinabi na sa kanya na papalitan ang kanyang pangalan at gagawing Cephas o Pedro, na ang kahulugan ay bato. Ang imahe ng San Pedro ay may dalang tabak at susi bilang tanda ng kanyang katapangan at pamumuno. Ang manok ay simbolo ng kanyang pagtatatwa kay Jesus noong gabi ng pagdakip. Ang imahe ni San Pedro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Tony at Ginang Maring David at pamilya. San Pedro, ipanalangin mo kami. San Andres. Si San Andres ay isinilang sa Betsaida sa tabi ng Galilea. Ang hanap buhay niya ay pamamalakaya. Siya ay unang naging alagad ni San Juan Bautista bago pa man siya naging alagad ni Kristo. Siya rin ang nagsama sa kanyang kapatid na si San Pedro kay Kristo. Pagkatapos ng Pentecostes, siya ay nangaral ng banal na ebanghelyo sa mga bayan ng Palestina, Scythia at Tracia. At siya ay pinako sa krus na hugis ekis. Ito ay nangyari sa Patras, Grecia. Si San Andres ay patron ng Grecia at Scotia. Ang imahe ni San Andres ay nasa pangangalaga ng pamilya Centeno de Leon. San Andres, ipanalangin kami. Apostol Santiago el Mayor. Si Santiago ay anak ni Zebedeo at Salome at matandang kapatid ni San Juan Evangelista. Siya ay naging apostol ng Panginoon. Siya at si San Juan ay tinawag na mga anak ng kulog ng Panginoon dahil sa kanilang kapusukan. Sinasabing si Apostol Santiago ay nagtungo sa Espanya upang palaganapin ang pananampalataya at sa kanya ay nagpakita ang Birhen del Pilar. Ang kanyang relikya ay nasa Compostela, Espanya. Siya ay pintakasi ng Espanya at ng sakit na rheumatismo. Si Santiago ay nakakabayong maputi kung ilarawan. Ang imahe ni Santiago el Mayor ay nasa pangalaga ni Kapitan Enrico at Ginang Rosana Cruz at pamilya. Apostol Santiago el Mayor, ipanalangin mo kami. San Felipe. Si Apostol San Felipe ay saksi sa mga milagro ng ating Panginoon. Isa rito ay ang 5 tinapay at 2 isda. Si San Felipe ang naghikayat sa mga apostol upang makinig at sumunod sa ating Panginoon. At isa rito na kanyang nahikayat ay si San Bartolome na kanyang kaibigan. Isang santong martir itong si San Felipe na namatay sa pamamagitan ng pagtali sa krus habang siya ay pinagbababato. Ang imahe ni San Felipe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ravinal Santos at pamilya. San Felipe, ipanalangin mo kami. San Bartolome. Si San Bartolome ay isa sa 12 apostol ni Jesus. Ang tunay niyang pangalan ay Nathaniel na nakita ng Panginoon na nasa ilalim ng puno ng igos bago pa sila magtagpo. Siya ay nakilala ni Jesus sa pamamagitan ni San Felipe. Sa mga kasulatan, sinasabing maraming tala na milagro noong siya ay nabubuhay pa. Ang dahilan kung bakit siya ay may dalang itak dahil ito ang siyang ginamit sa kanya nang siya ay balatang buhay noong siya ay patayin sa Armenia, kung saan ipinangaral niya ang mabuting balita ni Jesus. Ang imahe ni San Bartolome ay nasa pangangalaga ni Ginoong Lito at Ginang Aurora Abayon at pamilya. San Bartolome, ipanalangin mo kami. Santo Tomas. Si Santo Tomas na ang ngalan sa Armeo ay kambal. Siya ay taga Galilea at mapalad na naging isa sa 12 apostol. Kilala si Santo Tomas na hindi naniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo, ngunit naniwala rin na makita niya at mahawakan ang mga sugat nito. Pagkababa ng Espiritu Santo, sinasabing si Santo Tomas ay nagtungo sa Presya at India at namatay sa Maylapore sa pamamagitan ng pagsibat sa kanya. Siya ay pintakasi ng mga arkitekto. Ang imahe ni Santo Tomas ay nasa pangalaga ni Ginoong Texpol at Ginang Ana Patricia Ramos at pamilya. Apostol Santo Tomas, ipanalangin mo kami.
Apostol Santiago el Menor. Si Santiago na bata, anak ni Alfeo, ay isa sa mga naging unang alagad ni Jesus. Siya ay kadalasang kinikilala kay Santiago ang kaunti. May ilang mga dalubhasang ang Santiagong ito ang siyang tumanggap o bumati kay San Pablo sa Jerusalem noong panahong marami ang hindi naniniwala sa pagbabagong kalooban sa pananampalataya patungong Kristiyano ni San Pablo. Si Maria Jacobe ang ina ng Santiagong ito. Sa tradisyon ng simbahan, siya ang kauna-unahang obispo ng Jerusalem. Ang imahe ni Santiago Menor ay nasa pangalaga ni Ginoong Jesus Lazaro at Ginang Evangeline Cristobal at pamilya. Apostol Santiago el Menor, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo. Si Apostol San Judas Tadeo, anak ni Santa Maria Cleofas, na kamag-anak ni Cristo, siya ay kinikilala bilang may akda ng mga liham ni San Judas, ang aklat bago ang makapahayag ni San Juan sa Bagong Tipan. Karaniwang inilalarawan si Cristo sa kanyang dibdib sa isang medalyon dahil sa siya ay isang kamag-anak at tinaguri ang kamukha ni Cristo. Ang larawan din niya ay may dalang malaking kahoy na tanda ng kanyang pagkamatay bilang isang martir sa pananampalataya at apoy sa kanyang ulo. Si San Judas Tadeo ang pintakasi ng mga nawawala ng pag-asa. Ang imahe ni San Judas Tadeo ay nasa pangangalaga ni Engineer Ricardo Gutierrez at pamilya. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. Ang mga tagpo sa buhay hanggang sa pagkamatay sa krus ni Cristo. La Despedida, ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Ang tagpong ito ay makikita lamang sa libro ng Pasyong Mahal, isang tradisyon na iningatan at nilikha ni Gaspar Aquino de Belen, ang gumawa ng Pasyong Mahal na siyang ginagamit sa mga pabasa. Naniniwala ito na bago magsimula ang ministeryo ay nagpaalam si Jesus kay Maria upang tukdin kung ano ang nasusulat. Ang imaheng ito ay nasa pangalaga ni Ginang Marieta si Tamco at pamilya. O Jesus, masunuring anak ng Birheng Maria, kaawaan mo kami. Mahal na Birheng Maria, inang nangungulila, ipanalangin mo kami. Nuestro Señor Jesus de la Jumenta, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Dinala nila kay Jesus ang batang asno. Matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ay sumakay si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba naman pumutol ng madahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang anak ni David, hosana sa kaitaasan." Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo at tiningnan niya ang lahat ng mga bagay doon. At dahil gumagabi na, lumabas siya at nagbalik sa Betanya kasama ang 12. Ang imahe ng Jesus de la Jumenta ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jason C. Tamco at pamilya. O Jesus, aming hari, mula sa lipi ni David, kaawaan mo kami. Ang pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin." At isinama niya sina San Pedro, Santiago at San Juan. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Ang imahe ng pananalangin sa halaman ng Getsemani ay nasa pangalaga ni Ginang Jacqueline Laderas Lintag at pamilya. O Jesus, tinanggap ang saro ng paghihirap, kaawaan mo kami. Nuestro Señor Jesus Cautivo, ang pagdakip kay Jesus. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng batis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Isinama roon ni Judas ang ilang mga bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga pariseyo. May dala silang mga lampara, mga sulo at mga sandata.
Dinakip nga si Jesus at iginapos ang kanyang mga kamay ng mga bantay na Hudyo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Ang imahe ng Senyor Jesus Cautivo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Reo Vivar at pamilya. O Jesus, dinakip at iginapos upang matupad ang kalooban ng Diyos, kaawaan mo kami. La Negación de Pedro a Nuestro Señor Jesucristo, ang pagtatatwa ni Pedro. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at sa harap ng bahay ng punong saserdote ay nagpaiwan siya. Si Pedro ay tinanong ng babae, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Malamig noon at nakihalo siya sa mga taong nagpapainit sa apoy. Habang siya ay nakatayo at siya ay tinanong ng mga naroroon, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan?" Ipinagkaila ito ni Pedro. "Hindi," sagot niya. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari at kamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tainga, "Hindi ba nakita kitang kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling ikinaila ito ni Pedro at agad na tumilaok ang manok. Ang mga imaheng ito sa tagpo ng pagtatatwa ni Pedro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Marvin de la Cruz at pamilya. O Jesus, matapat na kaibigan ng lahat, kaawaan mo kami. San Pedro, matapat na tagasunod ni Jesus, ipanalangin mo kami. Jesus azotado en la columna, ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Nang si Jesus ay dalhin sa palasyo ni Pilato, siya ay pinagtatanong nito. Wala itong makitang pagkakasala ni Jesus. Sinabi niya ito sa mga nagdala kay Jesus, ngunit pinili ng mga ito na si Barabas ang palayain. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at iginapos sa haliging bato at pinagahagupit. Halinhinan ang mga Hudyo sa paghampas ng suplina na may matulis na tinik sa dulo, kung kaya't ang katawan ni Jesus ay naging sugatan at dugoan. Ayon sa isang pahayag ni Jesus sa isang babaeng banal, siya ay nagtamo ng 5,455 sugat sa kanyang katawan at ang pinakamalaking sugat na lubha niyang tiniis ay ang nasa balikat. Ang imahe ng paghampas sa haliging bato ay nasa pangangalaga ni Ginang Conching Santiago at pamilya. O Jesus, nagbata ng hirap at pasakit para sa sangkatauhan, kaawaan mo kami. Ang pagpuputong ng koronang tinik. Nang magkagayoy, dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon sa kanya ang buong pulutong, at siya'y kanilang hinubdan at dinamitan siya ng isang balabal na kulay ube, at sila'y nangagkama-kama ng isang putong na tinik at ipinutong ito sa kaniyang ulo, at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo, at sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabing, "Magalak, Hari ng mga Hudyo." Ang imahe ng pagpuputong ng koronang tinik ay nasa pangangalaga ni Ginang Memvillus Crisostomo at pamilya. O Jesus, aming Haring manunubos, kaawaan mo kami. Nuestro Señor Jesus Sentenciado. Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagiging matapat sa kanyang misyon, sapagkat ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos na walang nang-aapi at inaapi. Kinondena siya ng mga kintawan ng simbahan at pamunuan ng pamahalaan. Sa pakiramdam na sila ay hinusgahan ni Jesus. Nais ni Jesus na siya ang pinakahuling biktima ng pagdudumina ng tao sa kanyang kapwa. Alalahanin natin ang lahat ng mga taong hinatulan ng ating lipunan ng kamatayan o sa isang hindi makatarungang pamumuhay. Ang imahe ng Senyor Jesus Sentenciado ay nasa pangangalaga ni Ginoong Wel Domingo at pamilya. O Jesus, inako ang sala ng sangkatauhan, kaawaan mo kami. La Aceptación de Jesus en la Cruz, ang pagtanggap ni Jesus sa banal na krus. Matapos hagupitin at iharap sa maraming tao, ay hinatulan ni Pilato si Jesus na ipapako sa krus. Bago pa man pasanin ni Jesus ang mabigat na krus na ito, ay buong puso niya itong tinanggap at sa unang paghawak niya ay niyakap niya ito. Ang pagtanggap na ito ay nagpapatunay ng pagsunod ni Jesus sa kalooban ng kanyang Ama. Ang imahe ng pagtanggap ni Jesus sa krus ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jovert de Jesus at pamilya. O Jesus, buong pusong tinanggap ang bigat ng krus,
kaawaan mo kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, makaraang mahatulan ng kamatayan, si Jesus ay pinagbuhat ng kanyang krus sa lansangan ng Jerusalem, patungo sa lugar kung tawagin ay dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Ayon sa tradisyon, si Jesus ay nadapa sa kanyang daan tungo sa Kalbaryo ng 3 ulit o 3 kaidas. Ito rin ang isinasaad ng ika-6 na estasyon ng bagong Via Crucis. Ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong si Ginoong Miguel Sebastian Sr. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Primera Kaida, ang unang pagkarapa ni Jesus. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naganap ang pagkadapa ni Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan. Habang sumusuray ang hakbang ni Jesus patungo sa Kalbaryo, halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan. Higit pa marahil, napuspos si Jesus sa panunuya at panilibak ng mga tao na para bagang siya ay isang kriminal. Halos igupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap na kanyang dinanas. Si Jesus ay nalugmok sa bigat ng krus at pag-aalipusta na kanyang dinanas. Ang imahe ng Primera Kaida ay nasa pangalaga ni Ginang Carmen Mangahas at pamilya. O Jesus, nalugmok sa bigat ng krus, kaawaan mo kami. El Encuentro, ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang ina. Sa Via Dolorosa natin natutunan ang tagpong ito na pagkakasalubong ng mahal na birheng nahahapis sa kanyang anak na sa kabila ng malaking pagmamahal na ipinamalas ay pinagpasa ng mabigat na krus upang humayot ipako sa Kalbaryo. O anong laking kapighatian na makita ng ina ang anak niyang pinagdurusa upang sa pamamagitan naman ito ay matubos ang walang kahabag-habag na makasalanan. Ang mga imahe ng tagpong ito ng enkwentro ay nasa pangalaga ni Ginoong Aryong at Ginang Ligaya Katalig at pamilya. O Jesus, minamahal na anak ni Maria, kaawaan mo kami. Mahal na Birheng Maria, mapagkandiling ina, ipanalangin mo kami. Senyor Jesus Crucificado, ang pagkapako ni Jesus sa krus. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Naupo sila at siya'y binantayan. Inilagay nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya na may nakasulat na ganito, "Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo." At may 2 magnanakaw na ipinako rin sa krus, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Kinukutya siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, "Di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Ang imahe ng pagkapako sa krus ay nasa pangangalaga ni Ginang Isabel Pahati at pamilya. O Jesus, nagpapako sa krus dahil sa pag-ibig sa sangkatauhan, kaawaan mo kami. Ecce Mater Tua, ang Birheng Maria at si San Juan sa paanan ng krus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, ay kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mga imahe ng tagpong ito ng Kalbaryo na kung saan ang Birheng Maria at si San Juan ay nasa paanan ng krus ay nasa pangangalaga ni Binibining Celeste Valiente at pamilya. O Jesus, nakabayubay sa krus, kaawaan mo kami. Mahal na Birheng tigib ng hapis, ipanalangin mo kami. San Juan, ang minamahal na alagad, ipanalangin mo kami. La Pieta, si Jesus sa kandungan ng kanyang ina.
Narito ang pahayag ng mahal na birhen ayon kay Santa Brigada ng Sweden. Kinuha ko ang kanyang katawan sa aking mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at puno ng dugo. Ang kanyang bibig ay sinlamig ng yelo. Ang kanyang balbas ay nagkapilipilipit. Siya ay nahimlay sa aking mga tuhod, gaya ng pagkabitin niya sa krus. Pagkatapos ay inihiga namin siya sa isang malinis na kayong lino. At sa aking kayong lino, nilinis ang kanyang mga sugat at mga bisig. Sa pamamagitan ng aking mga daliri, ipinikit ko ang kanyang mga mata at itinikom ang kanyang bibig na nakabukas nang siya ay mamatay. Ang imahe ng La Pieta ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Juliet Alfonso del Rosario sa alaala ng yumaong si Ginoong Narding Alfonso. O Jesus, namatay para sa katubusan ng aming kasalanan, kaawaan mo kami. Nuestra Señora de la Angustia, ipanalangin mo kami. Santo Entierro, ang banal na bangkay ni Jesus. Pagsapit ng dilim, tumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na taga-sunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Makaraang ilagay sa kandungan ng kanyang mahal na ina, ay kinuha ni Jose ng Arimatea ang bangkay ni Jesus. Dala naman ni Nicodemo ang pabango at mga 100 libra ng mira at aloe. Nilagyan nila ang bangkay ng pabango habang binabalot sa kayong lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Naroon din sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang imahe ng Santo Entierro ay nasa pangangalaga ng pamilya Piscasio. O banal na bangkay ni Jesus, kaawaan mo kami. Nuestra Señora Madre de la Soledad. Si Maria na buong buo ang loob na sumunod sa kalooban ng Ama ay patuloy na tumutupad sa kanyang pangako. Sumunod siya kay Jesus sa kanyang mga pangangaral at ministeryo. Sumunod si Maria hanggang sa daan patungong Kalbaryo at ngayon sumusunod siya sa bangkay ng kanyang anak na si Jesus ng buong kapanglawan. Ang imahe ng mahal na birheng nangungulila ay nasa pangangalaga ni Ginoong Niño de la Cruz at pamilya. Nuestra Señora Madre de la Soledad, ipanalangin mo kami. Ang mga banal at kababaihan na sumunod kay Jesus. San Jose de Arimatea. Si San Jose de Arimatea ay isang mayaman at iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya ay isang mabuti at matuwid na tao na kabilang sa mga naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Hindi siya sumang-ayon na hatulan si Jesus. Lihim siyang alagad ni Jesus tulad ni Nicodemo dahil sa kanilang takot sa mga Hudyo. Subalit nang dumating ang sandali ng matinding pangangailangan ng karamay ni Jesus, agad-agad siyang nagtungo kay Pilato at ipinagaloob sa kanya na ilibing ang Panginoon. Si San Jose de Arimatea ang nagmamay-ari ng libingan na pinaglibingan ni Jesus. Ang imahe ni San Jose de Arimatea ay nasa pangangalaga ni Ginoong Joms Becerral at pamilya. San Jose de Arimatea, ipanalangin mo kami. San Nicodemo. Si San Nicodemo ay isang pariseyo at miyembro ng Sanhedrin na siyang pinakamataas na hukom at tagapagbatas noong mga panahong iyon sa Israel. Siya ay lihim na disipulo ni Jesus. Nagtitipon sila tuwing gabi upang maiwasan ang pagkagalit ng iba pang miyembro ng Sanhedrin. Ayon sa kasulatan, si San Jose ay sinamahan ni San Nicodemo na siyang bumisita kay Jesus noong gabi. Nagdala si San Nicodemo ng pinaghalong mira at sabila na humigit kumulang 100 libra, ang pabangong ginamit ng inilibing si Jesus. Ang imahe ni San Nicodemo ay nasa pangangalaga ng pamilya Palma. San Nicodemo,
ipanalangin mo kami. Santa Veronica. Ang salitang Veronica ay nanggaling sa wikang Latin na Vera Icona o tunay na larawan, sa belong ipinangpunas ni Veronica sa mukha ni Jesus habang pasa nito ang krus patungo sa Kalbaryo, ay mahimalang nagtaglay ng larawan ng mukha ng manunubos. Sa ngayon, ang belo ni Veronica ay pinararangalan bilang isang relikiya. Ito ay nakalagak sa isa sa 4 na pangunahing kapilya na malapit sa altar mayor ng Basilica de San Pedro sa Vatikano. Ang Santa Veronica ay may hawak na belo na may 3 larawan ng mukha ni Jesus. 3 ang mukha dahilan sa nakatiklop ang belo ng ipahid kung kaya't ng iladlad ay naging 3. Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ni Ginoong Levin Lucas at pamilya. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cuza. Si Santa Juana ay may bahay ni Cuza na katiwala ni Herodes Antipas, ang tetrarka ng Galilea. Kabilang siya sa mga babaeng pinagaling ni Jesus kasama ni Maria Magdalena at Susana. Naging mga tagasunod sila ni Jesus at ihinandog ang kanyang kabuhayan, panggasto sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Noong linggo ng muling pagkabuhay, isa siya sa 3 babaeng nagtungo sa libingan ni Jesus upang kumpletuhin ang ritual ng paglilibing ng mga Hudyo para sa labi ni Jesus. Natuklasan nila at ibinalita sa mga apostol ang tungkol sa libingang walang laman. Ang imahe ng Santa Juana de Cuza ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jeffrey Andico at pamilya. Santa Juana, Esposa de Cuza, ipanalangin mo kami. San Lazaro de Betania. Si San Lazaro na taga Betania ay kapatid ni Marta at Maria. Sila ay mga kaibigan ni Jesus. Si Lazaro ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang si Jesus ay dumating. Kaya't naghimutok ang magkapatid na sina Marta at Maria kay Jesus. Malaki ang pananalig ng magkapatid kay Jesus, kaya't nagtungo siya sa libingan ni Lazaro kahit na sinabihan siya ni Marta na mabaho na ang patay. Matapos manalangin ay iniutos niyang alisin ang bato na nakapinid sa yungib at siya ay sumigaw, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga si Lazaro na may balot pang mga kayo sa katawan. Ipinalis ni Jesus ang mga kayo na nakabalot sa kanya at si Lazaro ay nabuhay pa ng matagal at naging obispo. Ang imahe ni San Lazaro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Merwin E. Noviso at pamilya. San Lazaro de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Betania. Si Santa Maria ay mula sa isang pamilyang may katayuan sa buhay at may dugong bughaw. Ang ama niya ay si Cyrus at ang kanyang ina ay si Eucaria. Siya ay kapatid ni Santa Marta at San Lazaro. Siya ay matalik na kaibigan at tagasunod ni Jesus. Iba siya sa babaeng makasalanan at kay Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria de Betania ang nagbuhos ng pabango sa paanan ni Jesus at pinahiran niya ito ng kanyang buhok ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Nang si Jesus ay dumalaw sa kanilang tahanan, mas pinili ni Maria na manatili at makinig kay Jesus, kaya si Marta ay naligalig. Ang imahen ng Santa Maria de Betania ay nasa pangangalaga ni Ginoong Renzon Domingo at pamilya. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania. Si Santa Marta ang pinakamatandang kapatid ni San Lazaro at Santa Maria de Betania, kung kaya't siya ang nangangasiwa sa kanilang bahay sa maliit na bayan ng Betania na malapit sa bundok ng Oliva kung saan sila nakatira. Malimit ang Panginoon sa tahanan ng magkakapatid noong panahon ng kanyang pangangaral sa Judea. Sa unang pagdalaw ni Jesus sa bahay nila ay di inilintana ni Santa Marta ang kanyang mataas na estado. Personal niyang pinaghandaan ang lahat bagamat sila ay may mga katulong. Ang imahe ng Santa Marta ay nasa pangangalaga ng samahan ng Catholic Women's League na pinamumunuan ni Ginang Lodi Santos. Santa Marta de Betania,
ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe. Si Santa Maria Cleofe ay asawa ni San Cleofas na kapatid ni San Jose na tumayong ama ng ating Panginoong Hesukristo. Si Santa Maria Cleofe ay ina ni na Apostol San Judas Tadeo at San Simon Makabayan. Ayon sa kasulatan, si Santa Maria Cleofe ay kasama ng mahal na Birheng Maria na siya namang kanyang pinsan na nasa paanan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo noong ito ay nakapako sa krus. Isa rin siya sa tatlong Maria na nakasaksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ika-24 ng buwan ng Abril. Ang imahen ng Santa Maria Cleofe ay nasa pangangalaga ni Leonard Arellano at pamilya. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe. Marahil ay marami ang hindi nakakaalam na si Santa Maria Jacobe o Mariang ina ni Santiago ay ang nakatatandang pinsan ng mahal na Birheng Maria. Siya ay asawa ni Alfeo at siya ang ina ni Apostol Santiago Menor o Santiago nakababata at ni Joses. Siya ay nanirahan sa Capernaum, malapit sa ating Panginoon sa pasimula pa lamang ng pangangaral nito sa mga tao. Isa si Santa Maria Jacobe na sumunod kay Jesus mula sa daan ng Kalbaryo hanggang sa paanan ng krus at isa sa naging saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang imahe ni Santa Maria Jacobe ay nasa pangangalaga ni Ivan Ignacio at pamilya. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome ay pinsan ng mahal na Birheng Maria. Siya ay asawa ni Zebedeo at ina ni Santiago el Mayor at San Juan Evangelista. Si Santa Maria Salome ay isa sa mga babaeng disipulo na naglingkod kay Jesus. Siya rin ang humingi kay Jesus na ang kanyang dalawang anak ay paupuin sa kanan at sa kaliwang kamay nito. Ang walis at naveta ang mga simbolong ginagamit sa imahen ni Santa Maria Salome. Ang imahe ng Santa Maria Salome ay nasa pangangalaga ng SPPC San Isidro at itinataguyod ni Ginang Weng Sakdalan at pamilya. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, Apostola Apostolorum o Apostol ng mga Apostol, sapagkat sa kanya unang napakita ang Panginoon at nagpahayag na ito ay muling nabuhay. Si Maria na taga Magdala o tinaguriang Maria Magdalena ay hindi ang babaeng nahuling nangangalunya o ang babaeng nagbuhos ng pabango kay Kristo. Si Maria ay pinagaling ni Hesukristo at makaraang alisin ang 7 demonyo sa kanya. Si Maria ay sumunod kay Jesus sa kanyang mga pangangaral kasama ng mga kababaihan. Si Maria Magdalena ay nanatili sa paanan ng krus hanggang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang imahe ng Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ni Ginoong Valentino Esviri at pamilya. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. San Juan Apostol y Evangelista. Si San Juan Evangelista ay isa sa 12 alagad ni Jesus. Kilala rin siya bilang tagapagpalaganap ng mga aral ni Jesus sa kanyang ebanghelyo. Kapatid ni Santiago el Mayor, si San Juan at isa ring mangingisda. Siya ay unang alagad ni San Juan Bautista bago pa man maging apostol ni Jesus. Tinatawag din siyang ang alagad na minamahal ni Jesus. Sa kanya inihabili ni Jesus si Maria nang ipako siya sa krus. Sa kanya nakapangalan ang ika-4 na ebanghelyo, ang 3 liham sa bagong tipan at ang libro ng mga pahayag. Ang simbolo ni San Juan ay ang libro, panulat at ang agila. Ang imahe ng San Juan Evangelista ay nasa pangangalaga ni Ginang Ofelia Calalang at pamilya. San Juan Apostol y Evangelista, ipanalangin mo kami.
Ang huling karo, Nuestra Señora Mater Dolorosa, ang nagdadalamhating ina. Sa kabutihang loob ng Panginoong Hesukristo ay nakita ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pangitain ang lahat ng nangyari sa kanyang anak sa panahon ng paghihirap nito. Sa gayon, nakikipagtulungan siya kay Jesus sa pagkatubos para sa sangkatauhan, sa pagsasanib ng mga dasal at mga pasakit ng kanyang kalinis-linisang puso sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa kanyang pagpapakasakit, nakuha ng ating Panginoon ang kasiyahan mula sa pag-ibig at kabanalan ng kanyang ina. Ang imahe ng inang nagdadalamhati ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong si Doktora Maria Garcia Santos. Nuestra Señora Mater Dolorosa, ipanalangin mo kami. Ang paglilibing kay Jesus. Soledad. Ang paglalagay ng lambong at paghatid sa tahanan ng mahal na Birheng nagdadalamhati. Sa pamamagitan ng krus, iniligtas tayo ni Hesukristo mula sa kasalanan at kamatayan. Dahil sa kanyang sakripisyo, lahat tayo ay may pagkakataong makasumpong ng walang hanggang kapayapaan at kagalakan. Amen. Exaudi orationem meam, Mateo misca.